Isipin mo ito, ang pinakamalaking barko ng Russia sa Black Sea. May dalang daan-daang missile para sa depensa, may radar na kayang makakita ng libo-libong kilometro, at may crew na mahigit 500, pero sa loob lamang ng isang gabi. Noong April 14, 2022, ito ay lumubog, at ang gumawa nito ay hindi isang malaking barko o eroplano. Ang gumawa nito ay 2 missile lang na galing sa lupa. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano pinalubog ang Moskva flagship navy ng Russia gamit lamang ang 2 Neptune missile ng Ukraine. Pero bago natin simulan ang video na ito, kung gusto mo ng ganitong mga topic, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa susunod kong mga video. Una, kilalanin muna natin kung gaano kalakas ang Moskva. Ang buong pangalan nito ay Moskva. Ito ang flagship ng Russian Black Sea Fleet. Ibig sabihin, ito ang punong barko. Ang trabaho nito ay pangunahan ng lahat ng operasyon ng Russia sa dagat. Ang laki nito ay 12,490 tons. Mas malaki pa ito sa 3 basketball court na pinagpatong-patong. May dala itong anti-ship missiles, anti-aircraft missiles at air defense system. Sabi ng mga eksperto, napakahirap daw tamaan ng barkong ito dahil sobrang kapal ng depensa nito para itong lumulutang na fortress. Pangalawa, alamin natin kung ano ang ginamit ng Ukraine para dito. Ang tawag dito ay R-360 Neptune Anti-Ship Cruise Missile. Gawa ito mismo sa Ukraine. Ang Neptune ay base sa lumang Soviet missile na KH-35, pero in-upgrade ito ng mga Ukrainian engineer ng maraming taon. Ang range nito ay hanggang 300 kilometers. Ang warhead o pampasabog nito ay 150 kilograms. Pero ang pinaka-importante ay kung paano ito lumilipad. Ang Neptune ay lumilipad lang ng 3 meters hanggang 9 meters sa ibabaw ng dagat. Napakababa. Ginagawa ito para hindi siya makita agad ng radar ng kalaban. Ngayon, punta tayo sa gabi ng April 13, 2022. Nasa gitna ng Black Sea ang Moskva. Nasa silangan ito ng Snake Island. Ang layo nito sa baybayin ng Ukraine ay mga 150 kilometers. Ayon sa Ukraine, bandang gabi, nag-launch sila ng 2 Neptune missile galing sa lupa. Ang launch site ay malapit sa Odessa. Ang mga missile ay sumakay sa truck at inilunsad sa loob ng 15 minutes. Pagkatapos mailunsad, mabilis na umalis ang truck para hindi mahanap ng Russia. Ano ang nangyari sa barko? Ayon sa Ukraine at kinumpirma din ng US Department of Defense, 2 Neptune missile ang tumama sa Moskva. Tumama ang unang missile. Nagkaroon ng sunog. Pagkatapos ng ilang segundo, tumama ang pangalawang missile. Mas lumala ang sunog at ang pinakamalala, umabot ang apoy sa mga ammunition na nasa loob ng barko. Sumabog ito. Nawalan ng kuryente ang barko. Nawalan ng kontrol. Kinabukasan, sinabi ng Russia na hinihila na nila ang barko pabalik sa port. Pero dahil sa masamang panahon at sa laki ng pinsala, lumubog ang Moskva sa Black Sea. Bakit ito naging sobrang laking balita? Una, ito ang pinakamalaking barko ng Russia na lumubog sa gera simula pa noong World War II. Pangalawa, ito ang unang flagship ng Russia na lumubog simula pa noong 1905. Pangatlo, pinakita nito sa buong mundo na kahit gaano kalaki at kalakas ang isang barko, pwede pa rin itong talunin ng 2 maliit at murang missile. Sabi ng mga eksperto, ang isang Neptune missile ay nagkakahalaga lang ng ilang milyong dolyar. Pero ang Moskva ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Isang malaking talo ito para sa Russia. Ano ang naging epekto nito sa gera? Pagkatapos lumubog ang Moskva, napilitan ang natitirang Russian fleet na lumayo sa baybayin ng Ukraine. Hindi na sila gaanong nakalapit para bombahin ang mga syudad. Malaking strategic win ito para sa Ukraine. Politically, malaking kahihiyan din ito para kay Russian President Vladimir Putin. Sa loob ng Russia, hindi nila maitago ang balita. Maraming pamilya ng crew ang nagtanong kung ano nangyari sa mga anak at asawa nila. Ayon sa Russia, 376 na crew ang na-evacuate. Pero sinabi nila na may 1 na patay at 27 na nawawala. Pero ngayong 2026 lang, inamin ng Russian Military Court na 20 ang patay, 24 ang sugatan at 8 ang nawawala. Pero ang pinaka-importante na tanong ay ito, paano nakalusot ang 2 missile sa air defense ng Moskva? Maraming posibleng sagot. Una, baka hindi naka-on ng maayos ang radar ng barko. Pangalawa, baka masyadong mababa ang lipad ng Neptune kaya hindi agad nakita. Pangatlo, baka busy ang crew o kulang sa training.
At pang-apat, baka na-distract ang barko. May report na may drone din ang Ukraine na lumilipad malapit sa barko para ilihis ang atensyon bago pa man dumating ang dalawang missile. Hanggang ngayon, hindi pa 100% malinaw. Pero ang resulta ay iisa. Tumama ang dalawang missile. Ano ang lesson dito para sa buong mundo? Ang lesson ay simple. Nagbago na ang giyera sa dagat. Hindi na laging mas malaking barko ang nananalo. Ngayon, kahit isang bansa na walang malaking navy ay pwedeng lumaban gamit ang anti-ship missiles galing sa lupa. Kaya ngayon, lahat ng navy sa mundo, kasama ang US Navy, ay nag-iisip kung paano protektahan ang kanilang mga barko laban sa ganitong klaseng atake. Nag-i-invest na sila sa laser at mas advanced na air defense. Sa huli, ang paglubog ng Moskwa noong April 14, 2022 ay hindi lang kwento ng isang barko. Ito ay simbolo. Simbolo na sa modernong giyera, ang utak at teknolohiya ay kayang talunin ang laki at lakas. 2 missile lang, pero binago nito ang takbo ng laban sa Black Sea. At hanggang ngayon, ito pa rin ang pinaka-iconic na military success ng Ukraine sa dagat. Ano sa tingin mo, boss? Kung 2 missile lang kaya nang palubugin ang pinakamalaking barko, gaano pa kaya kahalaga ang teknolohiya ngayon? Comment mo sa baba ang opinion mo.